Magandang hapon pong muli sa ating mga kapatid na lagi pong sumusubaybay, nakatunghay sa tuwing hapon na programa po ng ECB, School of Church Builder. Salamat po muli sa pagkakataong ito na mayroon tayo na magkadaupang palad gamit po ang social media. Salamat din sa Panginoon sa pagkakataong ito na muli niyang napagkaluban ako ng pagkakataon o panahon upang magawa ang ganitong gawain. Pastor Wilbert and Mang Hasmin, thank you very much for your grace at pagkakataon din po na ibinibigay sa katulad ko upang magamit po ang inyong platform. Salamat po ng marami. Pagkat ang hapong ito ay gagamitin ko po upang mailahad ang mga katotohanan, ng mga prinsipyo mula po sa salita po ng ating Panginoon. Ngayon pong hapon, nais ko pong ipagpatuloy ang ating pong pinag-uusapan na topic na nagsasabing focusing on God's purpose. Nakapokus po tayo sa pinakalayunin talaga ng ating Panginoon because this is the most important for us bilang mga taong naglilingkod sa Panginoon na maging focus po ang ating attention, ang ating kaisipan, ang ating damdamin sa mga bagay na pinagagawa ng ating Panginoon. Noong nakaraan po, napag-usapan po natin ang patungkol po sa avoid dwelling in the past. Kasi isa po yun sa mga bagay na dapat pong maiwasan. As much as possible, iwasan po natin ang tayo po'y manatili o di kaya'y tumira sa nakaraan. Tulad po ngayong 2023. Kung hindi ko nagkakamali, ngayon po ay December 14, 2023. So almost 7, tama ba? Meron na lamang pong natitirang mahigit kalahating buwan ang taong kasalukuyan. So papasok na po tayo sa panibagong taon, 2024. So ano man po ang mga bagay-bagay na dapat nating kalimutan ngayong taon, kalimutan na po natin. Iwan na po natin. Lalong-lalo na kung ito ay magpapabalang ng ating takbuhin at ng ating layunin ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya avoid dwelling in the past. Sabi po natin sa pag-dwell po sa ating nakaraan, pwede itong maging conversion na po natin. At kapag ito pa i-conversion natin, ito pa magdadala sa atin sa pababa na kalalagayan. That's why, sabi po natin, like Terah, na example po natin dito, like Terah ho. Si Terah ho, nabuhay po ng 135 years, pero yung pamumuhay niya po ay outside the purpose of God. Because he did not want to go forward. Hindi po niya gustong umabante. It's because of his experience in Haran. Ayan po yun. Kaya dwelling in the past causes people to live outside the purposes of God. So napag-usapan po natin na sinasabi po that the past make you stay where the Lord no longer moves. Pwede kang gumalaw, pwede kang manatili sa nakaraan, at ang nakaraan na yun ay hindi na po yun ang dapat sapagkat hindi na po doon gumagalaw ang ating Panginoon. Ikalawa ho, the past stops you to believe what God is saying to you. Isa pa rin po yun. Pangatlo po, the past sucks your energy. Yun po yun. And the past weakens your faith. Number 5, the past can't abort your destiny. And then, next, the past becomes your comfort zone. And then, the past blurs your spiritual eyes. And then, number 8, the past imprisons you. And next, the past replaces the brighter future prepared by God for your life. And then, the past controls you not to go up higher. Tama po? And then, the past puts you in a box. Ilalagay ka talaga nito
sa isang kalalagayan na hindi ka na halos makaabante o makagalaw. Ngayon, puntaan po natin yung ikalawa natin pinag-usapan. Accept the challenge of life. Accept the challenge of life. So sa buhay po natin sa mundong ito, kahit na po tayo namumuhay sa isang makaliws na pamumuhay, hindi po natin may iwasan na may mga challenges tayong pwedeng harapin. Kumbaga, iyan po ang normal po nating buhay when we are here on earth. So sabi po natin, challenge attests your commitment. And in challenge, stirs up your obedience. Challenge establishes your character. Character. Ang mga hamon po ng buhay, nagkapatibay po ng ating character. And then challenge increases your faithfulness. Kaya ang laki po ng mga bagay pong ito. And then challenge stretches your accountability. Challenge attests your priority. Challenge empowers your passion. Challenge brings you to the next level of connection. Challenge increases our capacity to be more useful. Sabi po ni Dr. Jonathan David, we fight from our victory, not for our victory. Lumalaban daw po tayo, hindi para magtagumpay, kundi tayo lumalaban dahil tayo po ay nasa tagumpay. Namumuhay tayo sa tagumpay. Sabi rin po natin, we fight to conquer and extend more territories for the kingdom of God. So that's the challenge. Okay. Nabagitan din po natin, like the story of Israel, bansang Israel, nung sila po'y maharap sa isang pakikipagdigma against Philistine people. Pero wala pong magawa yung bansang Israel. It's because of their leader, especially King Saul. Nawalan po siya ng kakayahan or ability or capacity to fight, to win that battle. Pero wala pong nagawa. That's why bigla pong lumabas si Haring David or David as young people at the time. Kaya sabi pa natin, King Saul and all Israels heard those words of the Philistine. They were dismayed and greatly afraid. The Philistines came out morning and evening, presenting himself for 40 days. And all the men of Israel, when they saw the man, fled from him terrified. David said to Saul, let no man's heart fail because of this Philistine. Your servant will go out and fight with him. So ano po si David? Hindi para makipaglaban kay Goliath, kundi isa lang pong ginawa niya ang sundin ang order ng kanyang tatay na si Jesse upang bisitahin, alamin ang actual na kalalagayan ng kanyang makapatid na sundalong kasama ni Saul. Pero ang maganda ho, pagkat wala na pong pwedeng lumaban, ito pong si David ay nag-volunteer. Yung kanyang pag-volunteer, sabi nga po natin, mahalaga po yung ganong attitude. Na kung mayroon ka naman talagang kakayahan na sa tingin mo makakatulong ka, why not na i-volunteer mo ang sarili mo para makatulong ka? Malay mo, mayroon ka palang malaking kakayahan na kailangan talaga sa grupo o sa local church. So hindi nagkamali ang Diyos na si David ay mapunta sa lugar pong iyon. Kaya sabi po natin, Goliath challenge
brought David to the palace. Yung pong hamon po ni Goliath, kaya po mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, when you are facing challenge, kapag tayo po ay humaharap sandaling tayo pa ay humaharap sa mga hamon ng buhay, mas maganda ho na tayo po ay patuloy na magtiwala sa Panginoon sapagkat ang lahat po ng ito'y nagaganap ayon pa rin po sa dakilang layunin ng ating Panginoon. That's why Goliath's challenge brought David to the palace. And then Goliath changed David from a simple man to a man of God. Goliath changed David from a shepherd boy to a king of Israel. Goliath served as challenger to David to fulfill the purposes of God. Goliath was chosen by the Philistines to fight against Israel, while David was chosen by the powerful God to kill and conquer them. Goliath served as a stepping stone for David to go up higher. So yun po ang mga resultang nangyari kay David. Goliath changed David from the youngest brother to a greater leader. Goliath served as a challenger for David to be raised in a higher position in Israel. So ito po ay mga bagay lamang po na naganap sa buhay po ni David. Dahil po sa kanya pong pagiging masunurin sa kanyang magulang na si JC or JC, nagi po siyang masunurin. Handa niya pong isakatuparan. Kaya nga po ang Biblia nagsasabi, maaga pa lamang po si David ay gumising na. In order for him to do his assignment given to him by his father, sa tatay niya po sa laman. So that's why, ito po yung mga nangyari po. Na even, alam naman po natin na si Goliath po ay napakalaking tao. Like, sometimes minsan sa buhay po natin, may Goliath tayong hinaharap sa buhay. Ito ho palang Goliath nito ay hindi po natin dapat talikuran. Instead, harapin po natin. Para ho, talaga naman. Kasi pag hinarap po natin yan, makikita po natin kung paano kumikilos ang ating Panginoon sa isang sitwasyon po meron tayo. Kaya nga naalala ko po yung sabi po ni Pastor Wilbert na magturo po siya nung last Monday. Sabi niya, kung ang tatahaking daan ni Moses ay pinaalam na ng Diyos sa kanya before pa, baka ho, magdalawang isip si Moses. Pero ang maganda ho, nangyayari ang ganung mga bagay dahil talaga mayroong secret or sekretong bagay ang Diyos na nais po niyang ipahiwatig, ipakita na sa bandang huli, makikita pa rin natin na ang Diyos ay napakabuti. At masasabi natin na, wow, God is a good God. Pero habang hinaharap natin ang mga hamon ng buhay, hindi natin halos makita ang mga bagay na yun. Now, when David heard the challenge of Goliath, the Lion of Judah, the Holy Spirit is in him began to roar, which shut down the voice of the enemy. Ibang klase po si David. Kumbaga, yung tinig po ng problema, yung tinig po ng hamon ng buhay, binaliktad niya. He turned it into positive things. Yung negatibong bagay, pupili po pala natin na mabago, ma-turn sa mapunta po sa pagiging positibo. Ito po yung nangyari kay David. That's why accepting challenge is one way to go to the next level where God wants us to be or reach. Ang pagtanggap po natin ng mga hamon ng buhay ay isa lamang po sa paraan na hindi po natin pwedeng iwasan in order for us to go up higher or to reach the next level or new level. Na yun naman po talaga ang gusto ng ating
Panginoon. Kaya nga po, sabi natin, Judges 1, Judges 5, 1 to 7, again, the Israelites did what was evil in the Lord's sight, so the Lord handed them over to the Midianites for 7 years. The Midianites were so cruel that the Israelites fled to the mountains, where they made hiding places for themselves in caves and dens. Whenever the Israelites planted their crops, marauders from Midian, Amalek, and the people of the east would attack Israel, camping in the land and destroying crops as far away as Gaza. They left the Israelites with nothing to eat, taking all the sheep, oxen, and donkeys. This enemy herds coming with their cattle in tents as thick as locusts arrived on droves of camels, too numerous to count, and they stayed until the land was stripped bare. So Israel was reduced to starvation by the Midianites. Then the Israelites cried out to the Lord for help. When the angel of the Lord appeared to Gideon, tanong po tayo ng 12, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." "Pardon me, my Lord," Gideon replied, "but if the Lord is with us, why has all this happened to us?" Sabi niya, where are all wonders that our ancestors told us about when they said, "Did not the Lord bring us up out of Egypt?" But now the Lord has abandoned us and given us into the hand of Midian. The Lord turned to him and said, "Go in the strength you have and save Israel out of Midian's hands. I'm not sending you." "Pardon me, my Lord," Gideon replied, "but how can I save Israel? My clan is the weakest, and Manasseh, and I am the least in my family." The Lord answered, "I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving none alive. Please do not go away until I come back and bring my offering and set it before you." And the Lord said, "I will wait until you come." So, ito po yung istorya po. Hamon pong kinakaharap uli ng bansang Israel during the times of Gideon. Na si Gideon pa, ang nakita niya po ay isa pong kumbaga kawalan, sapagat sabi niya, ang aming pamilya ang pinakamaliit at ako pa yung parang lampa sa aming magkakapamilya. Bakit ako pa? Kaya sabi niya, "Pardon me, my Lord." Sabi niya sa angel of God. So, ganito po talaga tayo minsan. Na kapag tayo po ay may hinaharap na isang sitwasyon, lalo kapag ito po ay medyo may kabigatang kalalagayan, ang tendency po lagi, makita natin ang ating sarili that we are not capable or able to face the challenge. Na para bagang ang ating thinking pattern, hindi man natin tinatawaran ang kakayahan ng Diyos, but sometimes, tinatawaran natin ang kakayahan natin. Na pupili pala tayong gamitin ng Diyos sa isang pagkakataon, hindi lang isang pagkakataon, kundi gamitin talaga tayo para malampasan natin. Hindi para iwasan, kundi para malampasan natin ang ganoong sitwasyon ng buhay. Pero ang maganda because every challenge needs a right response. And every response, there is a corresponding sacrifice. And every sacrifice, there is a price that is waiting for us. So sa bawat hamon po pala, ito'y nangangailangan po ng tamang tugon. Naalala ko po ulit si Pastor Wilbert na sinasabi niya, we need to have a right response. And every dealing na ginagawa ng Diyos sa atin, and every situation, we need
the right response. Kumbaga, magkakaroon lang tayo ng tamang response kapag malinaw po sa atin. Malinaw po sa ating kaisipan, sa ating damdamin, na ang mga bagay na yun ay nagaganap is because God has a better purpose kung bakit nangyayari sa atin yun. Di ho ba, mga kaibigan? Kaya sabi po ng ating pinag-uusapan po, ikatlo nating pag-uusapan na mahalagang bagay, accelerate to immerse ourselves to the Word of God. Accelerate to immerse ourselves to the Word of God. Mahalaga ho ito na lagi po nating ibabad ang ating mga sarili sa salita po ng ating Panginoon. Kung bakit? Kasi po wala po tayong ibang choice. We have no other choice. Kumbaga, o choices. Kapag tayo po ay dumarating sa mga sitwasyon ng buhay na hindi natin pinangarap, hindi natin pinanaginipan na magaganap yun sa buhay natin. But ang maganda ho, dahil alam natin na sa bawat nagaganap sa buhay natin, ito man ay positive or negative. Ang Diyos po ay laging may magandang layunin kung bakit yun po ay nagaganap sa buhay natin ito. So sabi po ng ating karagdagan na karugtong po ng pag-usapan natin na yan, number 1, makes you strong in the Spirit. Kumbaga, kapag tayo po pala ay patuloy na nag-accelerate to immerse ourselves to the Word, that Word will make us strong in the Spirit. Yun pong ating espiritu, napapatibay po ito, yung ating pong inner being. Ating inner being, napapatibay po ito. Is because of the Word na patuloy po nating pinakikinggan, patuloy nating binabasa, patuloy nating inaaral. Tulad na lamang po ng sinasabi ng Psalms 1, 1, 2, 3. Blessed is the man who does not walk in the step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. Day and night. Napakapala daw po. Sino? Yung mga tao na ang kanyang kagalakan ay ang laging tunghayan ang mga prinsipyo, mga batas ng ating Panginoon. Kasi pag ito po ang lagi nating tinatayuan, every time we are facing challenge or challenges, makakapanatag po, mapipilitan tayong pumanatag ang ating kalooban, ang ating isipan. Matutulungan tayong pumayapa ang ating damdamin. Dahil alam po natin na may Diyos na makapangyarihan na lagi pong handang tumulong, lagi pong handang palakasin tayo. Kaya napakapalad po yung mga tao na ang kanilang kagalakan sa araw-araw nilang buhay ay ang tunghayan. Alamin, basahin, unawain ang alin? Ang salita ng Panginoon. Kasi alam niyo po ba, kapag ang tao po ay dumating po sa mga po'y hamon ng buhay, kapag hindi po natuto ang tao, lagi po siyang kukubabawan ng espiritu po ng negatibong espiritu. Na ang kanyang pakiramdam, ang kanyang kaisipan, tila bagay wala ng pag-asa ang buhay. Pero ang maganda ho, dahil tayo po, lagi pong nananaman sa salita ng Panginoon, kaya makakaasa po tayo na tayo man din po ay hindi lalakad sa daan ng mga taong liko ang buhay, sa halip tayo ay patuloy na lalakad, mamumuhay, hahakbang sa isa pong maliwanag at maaliwalas na daan. At ito pa po, karugtong po ng talatang iyon. That person is like a tree
planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, prospers. Ang galing. Ito po pala yung magiging pong result. Kumbaga sa puno po, kapag ang puno ay dumating na sa tinatawag na maturity, hindi po maiwasan na siya po'y tinatawag na maglabas o di kaya'y magpakita ng kanyang magagandang bunga. Na sa atin din po bilang mga mananampalataya, ito po para din ang nais ng Panginoon. That whatever you do, whatever we do, magiging pong laging prosperous or matagumpay. Bakit kamo? Kasi tayo po'y katulad ng tao na itinanim. Kaya kaibigan, saan ka man naroon ngayon, anumang simbahan ang kinabibilangan mo, dahil tama ang simbahan na puntahan mo. Para kang punong kahoy na doon ka itinanim. Pero alam niyo po ba, naalala ko lang po, wala ho palang puno na lumalago at namumunga kapag ito po'y tinanim sa loob ng bahay. Karamihan po pala sa puno, kaya sila'y nagisipagtayugan, nagisipaghabaan na madalabay ang kanya pong mga sanga, nagiging pong luntian ang kanyang mga dahon, sapagkat ito po ay nakatanim sa labas ng bahay. Kumbaga, every time na may sunlight, ito po'y kapakipakinabang sa kanya. So, yun po pala ang buhay natin din bilang mga mananampalataya. Nasaan ka man naroroon, nasa trabaho ka, nasa opisina ka, nasa negosyo ka. Always remember that you are like the tree planted by the Lord. Kaya, bilang miyembro ng simbahan, diyan ka nilagay ng payo, halimbawa, huwag kang aalis. Kasi diyan ka tinanim, diyan ka lalago, diyan ka titibay, hanggang ikaw ay dumating sa tinatawag na maturity. Hanggang sa ikaw ay mabunga, hanggang sa ikaw ay patuloy na mamunga. Katulad natin po ngayon. Ako po ay natutuwa. Galak na galak po ang aming puso. Kami po mag-asawa ng aking asawa sapagkat sa ngayon po ay naging kasangkapan ng Panginoon. Ito pong tinatawag na one-to-one discipleship. Pero ang lahat pa rin pong ito ay naganap, it is because of my spiritual father na wala pong iba, si Pastor Wilbert, kasama po si Ma'am Hasmin. Na dahil sa kanilang pagkisikhay, pagpupunyagi, na itaguyod ang paghahari ng Diyos sa pamumuna po nila sa atin. Kaya naipasok po, dumating sa sandali ito pong one-to-one. Alam niyo po, sa amin po, ang laking tulong po nito. Kung bakit po, dahil ito po ay nagiging kasangkapan namin para ho maabot yung mga dapat maabot. Kaya sa ganun pong maikling pagkakataon na nais ko pong banggitin po yon na ang one-to-one discipleship po ay ginamit ng Diyos para sa amin upang kami po ay patuloy na magkaroon pa ng pagkakataon na makapaglingkod sa harapan ng ating Panginoon. Di ho ba, mga kapwa ko, nag-observe po ng one-to-one discipleship or anumang pong uri ng discipleship ang ginagawa po ninyo? Praise the Lord, sapagkat yun po ay napakahalaga sa harapan po ng ating Panginoon. So yun po yun. Ikaw ako ay tila'y punong kahoy na itinanim sa tabi ng batisan. Na kahit dumating ang tag-araw, kaya kahit dumating man po ang bagyo ng buhay, dahil ikaw ay nanatili kung saan ka tinanim ng Diyos, maniwala ka, kaibigan, kapatid. Darating ang sandali na ikaw mismo ay ma-amaze kung paano ang Diyos gumagawa ng maraming bagay sa buhay mo. At sa tingin natin, sometimes negative,
Pero in reality pala, sa likod noon, andoon yung purong positive. Di ho ba? Kaya sabi po ng ikalawa po nating pinag-usapan, makes us trustworthy of God's message. Nagiging po tayong katiwala ng mga mensahe ng Panginoon. Kaya hindi ka lang tagapakinig, hindi ka lang taga-upo, kundi ikaw ngayon ay ginagamit ng Panginoon. Ikaw ay handang gamitin ng Diyos. Na hindi ho pala totoo na may mga tao sa simbahan na hindi po pwedeng gamitin. Hindi po. Lahat po pala tayo dapat nagagamit ng ating Panginoon. Kung bakit? Para pong ating katawan. Di ho ba kung ang ating katawan, may isa pong bahagi doon na hindi na po nag-function ng tama, siya po'y magiging burden ng buo nating katawan. Same thing po sa local church. Kung ang bawat membro ng simbahan ay gagawin niya kung ano itong nararapat gawin, ayon po sa pamamaraan ng Diyos gamit ang kanyang lingkod na pastor po natin. Matutulungan po tayong lahat upang tayo po ay patuloy na magiging kagamit-gamit, kaigayang instrumento, being a channel of vessel of honor before God. Kaya sabi po ng Colossians 3:16, let the message of Christ dwells among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. So ano po sinasabi rito? Hayaan daw po natin na patuloy na sumagana, manirahan sa atin, sumagana sa atin, ang alin? Ang mga mensahe at salita ng ating Panginoon. Sapagkat kapag yumayaman po ito, yumayabong ito sa atin, para tayong punong kahoy na maraming bunga, na ang bungang iyon ay masasarap. Kaya kahit yung ugali natin, yung ating pananalita, yung ating pakikitungo sa ating kapwa mananampalataya, kahit man po sa mga hindi pa po nakakarating sa tamang landas na dapat nilang marating ayon sa kalooban ng Diyos, mapakikitunguhan po natin sila ng tamang pakikitungo. Nang ating pakikitungo ay hindi po pakitang tao lamang. Hindi po isang pakikisama o pakikitungo na peke, kung tawagin, yung fake. Tama ho? Kundi totoo sa ating mga puso. Because we believe that we are a vessel of honor. We are the channel of blessings to other people. Kaya wala pong ibang magaganap, ang bawat simbahan po ay magiging pong blessing. Totally. Saan po? Sa paligid na kung saan siya naroroon. Naalala ko po yun. Nung one time po magturo, matagal na po, ilang taon na po nakalilipas. Nung magturo po si Pastor Wilbert sa Baguio City, naalala ko po yun. Na ang simbahan nilagay ng Diyos ay hindi para maging decoration sa mundo pong itong kinalalagyan natin. Kundi ito po ay maging lugar na tila bagay pintuan ng langit. Kung paano ang langit gagawa dito sa lupa, ito po ay lagi pong may kinalaman sa simbahan. Ibig sabihin, dahil ang simbahan kasi ay ang pintuan, so ang activity po ng langit ay po pwede po laging dumaloy sa bawat simbahan. Kaya, mahalaga ho na ang bawat mananampalataya ay nagmamature. Saan? Sa salita ng Diyos. Nagmamature, hindi lamang po sa ministry, kundi maging sa mga ugali, pagkat ito rin po ang kailangan natin. Kasi tingnan po ninyo, sabi nga po natin, tayo po ay nag-pray ng ating bansa ay maging isa lamang po. Kumbaga, yung mga, especially yung mga Christians na katulad natin, ay patuloy pong maging isa lamang. Kumbaga, wala pong barrier, wala pong namamagitan sa isa't isa. Pero alam niyo po, kahit paman ganun po ang ating damdamin, sapagkat yun din po talaga ang laman ng damdamin ng ating Panginoon, sometimes po mahirap mangyari. Kung bakit? Kasi po yung maturity ng tao
Kasi pag tayo po nag-mature, magiging trustworthy po tayo. Trustworthy ng alin? Ng mga bagay na napaka-importante. Magiging trustworthy po tayo. Saan? Sa mga bagay na ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. That even in money matter, magiging mabuti tayong katiwala. Even our physical body. Sabi nga po natin sabi ko nga po sa mga tao na kausap ko, kahit kailan po, hindi po natin mauubos ang pagkain sa mundo pong ito. Pero kapag hindi rin po tayo natuto, mari tayo magkasakit ng maaga dahil sa pagkain na ating kinakain din. Lalo-lalo na po kapag tayo po ay mayroon ng arthritis. Ang paborito pa natin yung mga alimango, sugpo, yung kalderitang kambing, ano pa, marami pang iba na hindi po natin alam because of tinatawag na lack of understanding about food. Sometimes nalabag po natin ang role sa buhay natin ito. Kasi ang ating physical body po, binagyan po ito ng tinatawag na mga prinsipyo ng Diyos na dapat din nating galangin. Kaya nga po, tinan mo, kapag ikaw ay bawas na napapaihi ka, ang hirap pong pigilin. Kasi kailangan po yung lumabas. Tama ho? Kapag antok na antok ka na, gusto mo nang matulog, ngayon hindi ka pa makatulog, napiperwisyo po ang ating physical body. So kaya, even in the natural, may kinalaman po ito. Kaya nga po sabi po rito sa sunod po nating pinagpag-usapan, makes us responsible to God's resources. Nagiging po tayong responsable. Saan? Sa mga resources ng Panginoon. Kaya hindi lamang po material resources, hindi lamang po financial resources, even our physical body. We need to take care or protect this physical body. Dahil gaano man natin kayaman, halimbawa, kung ating physical body may mabigat ng problema, medyo mahirap po ito. Kaya, na-appreciate ko po lalo po ang mga pastors na sometimes po ipinapangaral nila ang tungkol sa pagkain na hinay-hinay lamang po. Lalo ngayong Christmas season, ang dami pong kainan. So, naalala ko po uli ang turo po ni Pastor Wilbert. Sabi niya, do not eat what you want. Eat what you need. Kaya, ibig sabihin, kung ano lang po yung ating kailangan for our physical strength, to maintain our strength, so maintain our health, yun lamang po. Kasi hindi po talaga natin maubos ang pagkain because God is a good God. And He will be able to provide everything na kailangan po natin sa mundo pong ito. Kaya 2 Corinthians 9:10, sabi po rito, in God, who provides seeds for the sower and bread for eating, we also provide and multiply your resources for sowing and increase the fruits of your righteousness, which manifests itself in active goodness, kindness, and charity. So, ang Diyos po ang nagbibigay. Ang Diyos po ang nagtatalaga ng mga bagay. So, ang kailangan lang natin, lalo tayong lumago, mag-mature, upang tayo po ay maging mabuting katiwala ng mga bagay na hindi lamang po material, financial, kundi ito po, kahit ito pong ginagawa ko ngayong hapon, para po sa akin, dapat kong sikapin na ako'y maging mabuting katiwala sa bagay pong ito. Ano mang gamit na mayroon po kami, sinisika po namin pahalagahan ito. Kasi yan po ipinapakita natin na tayo po ay nagiging trustworthy sa mga bagay po na ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin. Kahit po sa bahay, may mga bagay po sa bahay po na dapat talagang alagaan, dapat i-maintain.
Di ho ba? So not only our physical, but even something or things na nasa paligid po natin. At lalong-lalo na, alam niyo po ba na maging ang ating kapaligiran ay dapat din nating pangalagaan? Kaya nga po, nakatutuwa po na narinig po natin ang mga seminars po na dinadaos na tinatawag na transformation. Ang ganda po niyan. Transformation, pagbabago po ng bansa. Napaka-importante pong trabaho nating lahat. Naulitin ko po not only in the spiritual aspect, also in our surrounding. Kasi ang ganda po ng lugar pag malinis po. Di ho ba? So, sabi po rito, makes us diligent to God's given assignment. Makes us diligent to God's given assignment. So, tinutulungan tayo nito upang tayo po ay patuloy na lumago sa pagiging pong masipag na tao. Na hindi lamang po sa mga bagay na spiritual, kundi kung mayroon pa tayo, halimbawa, negosyante ka, nag-aaral ka, ikaw ay nagtatrabaho, hindi lamang po sa simbahan dapat maging masipag. Kundi, as much as possible, sa lahat po ng aspeto ng buhay natin. Kumbaga, ika nga po ay, banggitin ko po yung word na burara. Alam niyo po ba na para sa akin, ang word pong burara, yun bagang hindi mo kayang pangalagaan, hindi mo kayang pahalagahan ang mga bagay na nasa iyo. Ayun. Napaka-importante po yun. Kaya nga po, sabi po rin sa Genesis 1:28, and God blessed them and said to them, be fruitful, multiply, and fill the earth, and subdue it, using all its vast resources in the service of God and men. Tayo po na Amplified Bible. And have dominion over the fish of the sea, and the birds of the air, and over every living creature that moves upon the earth. Ayan. So ikaw, ako, material resources, physical, spiritual, andito na po lahat. Kaya sabi ng Panginoon, be fruitful. Be fruitful. Kaya bawal po ang tamad. Hindi po pwedeng may katamaran ng tao. Kasi hindi po yun ang design ng Diyos sa atin. Ang design ng Diyos sa atin, lahat po tayo maging blessing sa isa't isa. Wala pong magiging pasanin. Bakit? Sapagkat lahat po tayo pinagpala ng Panginoon. Lahat po tayo magiging fruitful. Ano mang mabuting gawain mayroon ka, you have to multiply that. Di ho ba? Kaya ang ganda po na sa bawat tao, alam po ang mga prinsipyo ng salita ng Panginoon. Na ang resources ng Diyos ay nagagamit upang yung mga resources ang pinagkatiwala sa atin, magamit natin sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Sa ikaliligaya ng kalooban o puso ng ating Panginoon. So, yun po tayo bilang mga mananampalataya. Number 5, makes us useful in significant ways. Wow! Di ba ang sarap pong isipin na ikaw ako ay lalong nagiging kagamit-gamit? Kasi alam niyo po ba, pagkakaalam ko po, ang isa pong gamit na madalas na nagagamit, ito po yung mga gamit na lalong pinahahalagahan ng may-ari nito. Pero subukan niyo po na ang gamit na yan ay nakadisplay lamang. Bagay, may magamit naman talagang pan-display sapagkat ito ay pang-bisita lamang. Pero ang maganda ho, kasi tayo pong lahat, bilang mga anak ng Diyos, ay lalo po tayong maging useful in advancing the kingdom of God. Pero ang maganda ho, God wants us to become useful in a significant way. So, ibig sabihin, sa bawat pagkakataon ng Diyos, sa bawat pagkakataon na binibigay ng Diyos sa atin, gusto niya tayong gamitin sa isang makabuluhan na pagkakagamit.
sa isa pong mahalaga, napakahalagang pagkakagamit. Di ho ba ang sarap noon na ikaw ako ay itinatadhana ng Diyos, inilalaan niya sa isa pong napakasignifikanteng gawain o trabaho. Pero tandaan din po natin na sa harapan ng Diyos, tila bagay walang maliit, walang malaki. Pero meron naman talaga malaki, mayroong maliit. Pero ang punto ko lang po ay ito. Maliit man na gawain yun, gawin natin ang lahat ng ating magagawa. We must do our best. We must do our best. Everything, we do something. Even if ito ay maliit lamang. Even though ito ay maliit lamang. Gawin natin yung ating magagawa in order to glorify God while we are doing that or it. Kumbaga sabi nga po natin, nandiyan man ang busing mo, kung trabahador ka, may amo ka, wala man siya, but still, you are doing something significantly. Ika nga po. Ginagawa natin ang lahat ng ating magagawa because alam po natin na sa bawat ating ginagawa, ang Diyos po ay nanonood sa atin. Kaya nga po, Psalms 92:12, the uncompromisingly righteous shall flourish like the palm tree, belong, live, stately, upright, useful, and fruitful. They shall grow like a cedar in Lebanon, majestic, stable, durable, and incorruptible. Amplified Bible kaya po ito. Ang ganda ho nito, na sabi po rito, tayo po ay namumuhay bilang taong matuwid, na wala tayong palang kamalay-malay. Marami palang taong natutuwa sa ating mga ginagawa. Marami rin palang mga taong nabibighani sa ating ugali, sa ating pagiging humble, sa ating pagiging teachable. Wala tayong kamalay-malay na sa ating pagiging diretsa, sa ating pagiging mapagpakumbaba. Marami po palang taong na minsan ikaw ay minamasdan. Maaring yan ay kasama mo sa simbahan, maaring yan ay kasama mo sa trabaho, maaring yan ay nasa loob ng iyong negosyo. So, mga ganun po. Kasi tayo nga po ay nagpo-flourish like a lamp na para bagang lalong tumitingkad ang ating ganda sa harapan ng Diyos. Hindi ho kaya lalong matutuwa ang Panginoon kapag nakikita niya tayo ng ganda. Lalo tayong nagiliwanag, nagiging tayong useful, nagiging fruitful. Di ho ba? Nagiging durable. Hindi siya madaling matisod. Hindi siya natitisod basta-basta. Stable. Wow. Mahirapan siyang i-corrupt ng mga bagay sa mundong ito. Ayan. And then, siyempre, mayroon po yung kasunod. Makes us live in supernatural dimension of God. Makes us live in supernatural dimension of God. Saan po natin makikita yan? Matthew 3:16-17. And when Jesus was baptized, he went up at once out of the water, and behold, the heavens were opened. Wow. Heavens were opened. Bukas sa kanya. And he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. And behold, a voice from heaven said, "This is my Son, my beloved, and whom I delight." Sabi ng Ama sa Langit, ito ang aking anak na minamahal, na aking kagalakan, katuwaan. Alam niyo po ba, mga kaibigan, mga kapatid, kung ikaw ay mananampalataya, inaasahan ng Diyos, kung ikaw ay simple lamang na miyembro
ng simbahan o worker ka o even you are pastor. Alam po natin na ang Diyos po mismo ay natutuwa na ikaw ay pagmasdan, na ikaw ay tunghayan, na namumuhay tayong lahat ng sabay-sabay. Humahakbang tayo pare-pares ng tamang hakbang. Natutuwa ang Diyos na tayo tunghayan. Kaya wala siyang ibang pinaka-choice, kundi ang langit ay manatiling bukas para sa atin. Dahil tuwang-tuwa ang Diyos na ikaw ako ay nagigit tayong ilaw sa mundo pong itong kinalalagyan natin. Nagigit tayong liwanag sa mga taong nakapalibot sa atin. At tandaan po natin na maging ikaw ay simpleng worker, member. Alam niyo rin ba na kami rin po bilang mga pastor, kagalakan din namin na makita ang mga miyembro ng simbahan ng Panginoon na nagdudulot din sa amin ng kasiyahan. Kasi ang alam ko po, kapag nagbibigay tayo ng kasiyahan, kagalakan sa puso ng Diyos, iyan po ay vertical. So there is always a horizontal aspect, not only in vertical aspect. Di ho ba? Kaya sa ganun pong kadalagayan, hindi lamang po ang Diyos ang ating napasasaya, kundi maging ang mga magulang natin, kung ikaw ay anak, nagbibigay ka ng kasiyahan sa magulang mo. Kung may kapatid ka, nagbibigay ka ng kasiyahan sa kapatid mo. May kapitbahay ka, nagbibigay ka ng kasiyahan sa kanila, kamag-anakan natin. So, anywhere you go, you will become a channel of blessing. Kaya, saan ka man pumunta, I strongly believe that you will become a blessing to other people. Kaya, maraming tao ang mahahanga sa iyo. Maraming tao ang magiging giliw na giliw sa iyo. Ika nga. Lalo silang matutuwa. Kung mga magulang naman, tuwang-tuwa tayo ng ating mga anak ay natututong lakaran ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos na nagbibigay sa amin ng kagalakan. Mga kapatid, ngayong hapon po, medyo mahaba po ito ng konti, pero nais ko na po munang dito ako tumigil ngayong hapon, and then gusto ko pong ipagpatuloy po natin ito sa mga susunod na pagkakataon, kung kailan po yun. Pero sa pagkakataon po ito, nais ko lamang pong dito ito itigil pagkat inabot na pa po ng aking oras. God bless po sa bawat pamilya, bawat simbahan, bawat negosyo, bawat trabaho na mayroon tayong lahat. Ang Diyos po ang patuloy na magpala sa atin. Salamat po muli sa pagkakataon na mayroon po ako ngayong hapon. Maging kina Pastor Alche, kina Ma'am Etchen, sa kanyang team, na patuloy po naging kasangkapan upang ito po ay maisagawa, may palabas sa Facebook. Salamat po ng marami sa inyo, lalo higit kay Ma'am at saka kay Pastor. Thank you very much sa inyo pong lahat.